Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages and energies ninyo surrounding this week. First card ninyo is your current energy, which is the Knight of Pentacles. What to embrace? The Magician. Ayan. So, ano naman ang dapat ninyong iwasan sa linggong ito? We have the Empress energy. And so, next is your possible na accomplishments this week. We have the Three of Swords. Ano mga blessings or opportunities na maaaring makamit ninyo? We have the Tower, obstacle, challenges na pwede ninyong ma-encounter. We have the Six of Cups. Advice ng Spirit sa inyo this week. We have the Four of Pentacles. Bottom of the deck po, Five of Pentacles, and this is your theme for the week as well. So baka ang iba sa inyo dito may scarcity, no, sa finances, may pagkukulang sa budget, merong kulang sa pera, parang ganon, no? Yung parang there is a sense of lack, no, L-A-C-K. Meron kayong ganon this week. Not necessarily na ang sitwasyon ninyo ay talagang walang pera, no? For some of you, hindi talaga sa walang pera, pero maaring kulang lang, no? Or meron kayong pera pero hindi intended para doon sa kung ano man yung kailangan ninyong pagkagastusan, yung ganon. At saka baka may nakikita din ako rito na parang parang nagwo-worry lang, you know, not necessarily na hirap kayo sa pera kasi walang pera, hindi ganon. Ang napipick up ko rito, worrying about money situations. Yung parang, what if, no? May mga ganon kayo, kahit meron naman kayong pera, sufficient naman yung pera ninyo, pero parang nagne-negative thinking kayo, na iniisip ninyo na what if, diba, mawalan akong trabaho, what's gonna happen? Malugi ang negosyo ko, what's gonna happen? Yung mga ganon, yung parang nag-overthink kayo, no? Yung parang ino-overthink na ninyo ang inyong mga sitwasyon. So, sana, no, Sagittarius, because that is negative energy, and always remember, as I always say, no, para lagi ninyong maalala, no, kaya lagi kong nire-remind sa inyong lahat, na whatever it is that we think, no, whatever you are thinking, eventually that is what's going to happen in your 3D reality. Kaya maging aware tayo sa kung anong iniisip natin, no? Katulad nito, if you are thinking negatively, 'di ba? So eventually ang maa-attract ninyong energy is also negative energy. So anong magiging resulta? Siyempre negative situations, no? Ang maaring mag-unfold sa buhay ninyo. Kaya, as much as possible, iwasan natin ito. Kung ano man itong mga negative thinking, nag-overthinking kayo. So, i-transmute ninyo yan into something positive. Okay? Magpaka-positibo kayo. Isipin nyo lang kung anong mabuti, kung anong maganda, kung ano ang best, no, na magagawa ninyo para maging maganda, no? Maging abundant and prosperous and happy kayo. Okay? Para yung energy na i-attract ninyo or dadalhin ninyo sa buhay ninyo is masaya, 'di ba? So yung current energy po ninyo ay Knight of Pentacles. Ayan. So may mga opportunities dito, possibilities that are coming your way na po pwedeng related yan sa inyong money, career, and finances, no? At ang maganda rito, matalino na kayo, na kayo, matalino, you are clever, you are smart na, dahil din siguro sa mga pinagdaanan ninyo sa buhay in the past, marami na din kayong natutunan. Kaya, na kayo ngayon, hindi na kayo yung nagpapaka-impulsive, hindi na kayo itong basta-bastang nagdedesisyon, no? Ngayon, matalino na kayo, you are going to
to ano muna, diskarte, no? Didiskartehan nyo muna yung kung ano man ang mga opportunities na yan before you say yes or before you take advantage of any opportunity. Yan ay pag-aaralan nyo muna. Titignan ninyo kung yan nga ba ang kailangan ninyo, yan nga ba ang makakabuti sa inyo, yun yung ganun ba. So, hindi kayo yung nagmamadali rito. No, you are taking time para mapag-aralan ninyong mabuti, mapag-isipan mabuti, no? So which is good. Anong dapat ninyong akapin this week? We have the magician energy. So most likely, meron kayo ditong mga oportunidad, no, na dadating talaga at yan ay isa dyan siguro ay you're going to take advantage of that. Kasi maaari na makikita nyo na sa ngayon na kung ano man ang opportunity na yan, ano, that is going to help you na ma-manifest ninyo kung ano yung dream ninyo. So, it could be the key para makuha ninyo yung inyong dream job, yung inyong dream career, or dream business, no? Depende sa inyong sitwasyon. But, yes, you are going to take advantage of one of those opportunities na pwedeng dadating sa inyo. Kasi makikita mo yan na, aba, ito na yon. Ito na yung makakasuporta, no, doon sa plano ko. Kaya, yan, handa ka na, handa ka nang mag-take action. So, good luck sa'yo. Ano naman ang kailangan mong iwasan sa ngayon? We have the Empress, no? This is abundance and prosperity energy. Maaari din na meron talagang parang kino-confirm na lang ni Empress, no, na meron talagang mga oportunidad na dadating na pwede ninyong pagkakaperahan, pwede ninyong pagkakakitaan. So this could be related talaga sa inyong money, career, and finances. Pero anong dapat ninyong iwasan dito? Yung magmamadali kayo. Iwasan ninyong magmamadali. Iwasan ninyong kasi dahil siguro sa dami, 'di ba? Baka kayo ay malito din, So, wag din kayong mag-overthink, Wag naman ninyong madaliin at wag kayong mag-overthink, Yung kalma lang, yung ano lang, yung chill lang kayo, Yung ilagay mo lang sa ayos, ilagay mo lang sa tamang pace ang pag-iisip, pagpipili, 'di ba? Sa mga opportunity na ito. Okay? What is the possible accomplishment na makamit ninyo this week? We have the Three of Swords. So, feeling ko rito, kung ano dito yung parang ang magiging accomplishment mo dito is yung yung marirealize mo, 'di ba? Na tapos na to, this is already behind me, so bakit pa ako magpapa-apekto? Kasi you were hurt in the past. This happened already in the past. Tapos na to. Nasaktan na kayo, ng kung sino man. Naloko kayo, nabitray kayo, or nabudol kayo, na-scam kayo, baka sa relasyon, or baka pera, So, someone have hurt you in the past, na medyo malalim. At for the longest time siguro, ayun, na kayo, umiiyak kayo, as in, nanghinayang kayo sa effort ninyo, sa love ninyo, 'di ba, sa ginawa ninyo. Pero sadyang ganun talaga ang buhay, hindi ba? Kaya maaaring sa ngayon you will realize, na teka lang, 'di ba? Kasi gusto mo naman siguro na mag-move on matagal na, pero hindi mo lang kinakaya, 'di ba? Or hindi ka lang nagkakaroon ng lakas ng loob para gawin yon. Pero at the back of your mind, gusto mo nang mag-move on. Gusto mo nang magbagong buhay. 'Di ba? Yun lang, hindi mo kinakaya. Pero feeling ko sa ngayon, merong sitwasyon dito na parang masasabi ninyo na this is it. This is the turning point na kailangan ko na talagang kalimutan ito, talikuran ito, 'di ba? At mag-move on na ako. Kasi parang siguro may sitwasyon dito na maaaring mariremind uli kayo. Yung parang marerefresh sa isip ninyo ang mga nangyari. Maybe meron kayong makikita, baka makita mo uli yung nakapanakit ng damdamin mo, baka makita mo uli siya. Kaya parang babalik muli, yung galit, yung inis, yung gano'n. Or baka meron kang maririnig na kwento, baka meron makapag-chismis sa'yo. 'Di ba? Kung ano yung
naging sitwasyon. Baka meron kang bagong balita, no, na malalaman, madidiskubre. Kaya medyo ano 'to, medyo siguro, yung parang mabibwisit talaga kayo uli, yung napipick up ko. Pero mapapag-isip-isip ninyo yan na parang, teka lang, di ba, na akong nasaktan dito eh. Ako nasaktan, matagal ng panahon na hindi kayo makapag-move on. Kasi, hindi ka pa nakakapagpatawad, hindi mo pa natatanggap. Tapos ngayon, eto na naman. Kaya maaaring masasabi ng iba sa inyo rito na may ganitong sitwasyon na, tama na, this is it. No? Nahirapan na ako ng matagal na panahon, papahirapan ko pa rin ba uli yung sarili ko sa ngayon? So, magigising ka na sa katotohanan ngayon na it's about time na for you to move on from this situation. So, ang maganda rito, no, may blessings, opportunities, no, na maaaring dumating sa'yo, which is the tower moment. Now, there is a tower moment that is going to happen. This is a change, no, na malakihan ang pagbabagong ito. Pero hindi ito initiative mo, hindi mo ito idea, hindi mo ito plano. This is the divine universe's plan, no, na isa sa katuparan niya. Okay? Tatanggalin ka nito sa isang sitwasyon na matagal ka nang nandiyan dyan. Pero now is kumbaga, the divine is going to put closure dito sa sitwasyon na ito. Kasi hindi na tong para sa'yo. You don't belong in this situation anymore, whatever that is. No? Pero, yun nga lang, nandiyan ka pa rin kahit alam mo nang hindi na yan tama, hindi na yan healthy para sa'yo, hindi na nababagay sa'yo, nag-i-stick ka dyan. For whatever reason. But the divine universe is going to remove you from that situation. So, kung nagra-resonate ang mensaheng ito para sa'yo, kung alam mo na meron kang sitwasyon sa ngayon, talagang kapit na kapit ka dyan, even if nahihirapan ka na, even if nagkakasakit ka na, even if nasasaktan ka na, 'di ba? So, no, na para sa'yo yan. So, yun, the divine is going to do something, no, para matanggal ka sa sitwasyon na yan, para ikaw ay dalhin sa kung saan ka dapat mapunta. Okay? So, sa una, syempre, mawiwindang ka kasi syempre, hindi ito yung gusto mo eh. Hindi ito yung plano mo. Magugulat ka na lang. But, just hang in there. Mag-practice ka ng patience and just embrace whatever is happening, kasi alalahanin mo lagi na lahat ng nangyayari sa buhay natin, that is part of the divine plan. There is always a reason for everything. Kaya wag mo nang questionin, wag ka nang magtaka, you just embrace it. You just surrender to the divine. Okay? Kasi kung saan ka man dadalhin ng universe, you will be in alignment with your destiny, you will be in alignment with your purpose. No? At kapag napunta ka na sa sitwasyon na yon, then you will see, 'di ba? Na kaya pala nangyari yon for me to be in this situation. At ipagpapasalamat mo yon. So, yung obstacle mo is a 6 of Cups, which is reunion, no? Maaring meron ditong family reunion, meron ditong pagbabalik. There is going to be a return, no? Maybe you are coming back to where you came from, saan ka pinanganak, saan ka lumaki, saan ka nag-aral, no? Pwede mga ganun. Depende, no? Kung nasaan ang pamilya mo, no? So, that is where you are going to, to come back. You're going to come home, kumbaga. Pero, as a challenge, since merong pagbabalik dito, no? There is also some people dito na naging parte ng buhay mo na maaaring magbabalik din. No? Meron sa pag-uwi mo, no? Sa pag-uwi mo sa kung saan ka man papunta, maaaring doon mo makita, doon mo makausap, no, yung mga taong ito. Maaaring ex-jowa mo, no? Ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-asawa, or po pwedeng ex mong kaibigan, no? Yung basta na lang kayo nagkahiwalay ng kaibigan mo na to. So, yung ganun. Walang masamang tinapay
kayo na nagkahiwalay, no? As in, nawala lang yung communication. So, yung ganon. So, po pwedeng merong ganon, mga sitwasyon na magbabalik din sa'yo, na magta-try na makipag-usap sa'yo, at makipag-usap na maging parte muli ng buhay mo. So, parang dito ka pwedeng mahirapan kasi baka mahirapan ka sa pagdedesisyon. No? Kaya pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan mong mabuti if that person deserves you or you deserve that person. Pagmuni-munihan mo. Do not judge the person right away kasi malay mo nagbago na din naman, 'di ba? So kilalanin mong muli, 'di ba? Or kung hindi ka talaga komportable, may bubog pa sa puso mo kung ano man ang nangyari, then it's all up to you. Kung ayaw mo nang kausapin, then say it, 'di ba? Maging honest ka na lang. Yung ganon. So ano yung advice sa inyo ng spirit? We have the Four of Pentacles. So hanging on too much, no? Hanging on too much. Feeling ko related pa rin ito dito kay Tower energy, kay Tower moment, no? Na parang you are hanging on too much. Maybe since this is Pentacle energy, so pwedeng trabaho, no? For some of you lang, kasi hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon. So baka ang iba sa inyo, you're hanging on too much to your work. Even if alam mo nang hindi na ito healthy para sa'yo, hindi na to maganda sa'yo, hindi ka na masaya, hindi ka na fulfilled dyan, yung ganon, no? So maaring trabaho ito, and this is also reminder para sa'yo, pagdating naman sa inyong kaperahan, financial discipline, pairalin ninyo, 'di ba? Matuto tayong mag-save ng pera, matuto tayong mag-manage ng pera wisely, yung ganoon, kasi syempre pinaghirapan ninyo 'yan, 'di ba? Kaya kailangan lang na alagaan ninyong mabuti. Okay? Dapat ilagay sa tama, mag-budget, sundin ang budget plan para alam mo 'yon, hindi ka mauubusan ng pera, 'di ba? At hindi magkakagastos ng mga hindi naman kailangan. So, we have number 32, Moon. Ayan. So, parang malabo, no? Merong malabo sa inyong sitwasyon. Maybe there is a decision that you need to make sa ngayon na nalalabuan kayo. So, kung ganyan ang sitwasyon ninyo na you're not sure about kung ano magiging decision mo, or you're not sure about kung ano talaga ang truth ng sitwasyon mo, so wag kang magdedesisyon. Huwag munang magdedesisyon. Wait a little bit longer na mahanap mo yung makita mo, no, kung ano talaga ang totoo sa inyong sitwasyon so that you can make the right decision. Okay? And also, make sure, no, na you are listening to your intuition. Always make sure na sa bawat desisyon na gagawin mo, sa bawat movement na gagawin mo, sa kahit anumang sitwasyon mo sa buhay, hindi lang dito sa pagdedesisyon, always listen and follow what your intuition is telling you. Kasi that is divine guidance. Dadalhin ka niyan lagi sa tama. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.